Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Shoutout po lahat dyan sa aking mga kaibigan, lalong-lalo na si Paring Perdi na nasa Australia, na Vallejos, si Edwin Rabago, asawa niya si LB, si Johnny A, si Angel, si Domeng, si Joey, si Jolas, si si yung empleyado ng landmark, si Ed, si Gani. Shout out po sa inyo lahat mga kaibigan. Balikan na po natin tong interview ni Mayor Magalong ng Baguio regarding doon sa natuklasan niya na 77-30-30. Para pag ang pinaglalaban niya rito, pinangangalandakan niya po talaga na akala ng mga congressman, pera nila yung pinamimigay na AKAP, AX, ayuda, tupad. Yan po, pakinggan po natin siya sa kanyang hinaing mga kababayan. At ito po, mayor po ito ng Baguio. At sinisigurado ko, dumaan sa kanyang kamay ito. At itong mayor na to, hindi pumayag. May prinsipyo ito dati po itong pulis eh. Actually, ito po ito nag-imbestiga din dun sa Mama Sapano na hindi siya pumayag na hindi isama si Ninoy Aquino sa demanda. Napakinggan po natin siya at kung anong sagot ng palasyo ng yung aso ng Malacanang na si Claire Castro. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Si Ma'am Miss Claire Castro, kasi nga has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP nila? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay Hello mga kababayan. Tingnan mo yung sagot ni Claire Castro. Kung may ebidensya, ibigay daw tumulong daw siya sa kaso kasi may kaso na naman yan sa Supreme Court. Ngayon, sino siya para bigyan ng ebidensya ni Magalong? Who you? Claire Castro. Bakit siya ibibigay? Ano ka? Anong karapatan mo na kumuha ng ebidensya? Isa ka lang spokesperson dyan. Hindi ka nga spokesperson eh. Dapat ang trabaho mo dyan, ipaliwanag lang kung anong nagagawa ng administrasyong Marcos. Kung anong mga project niya. Yun lang ang trabaho mo dyan, actually. Pero ikaw, ikaw na nag-o-opinion kung ano dapat ang mga tanong ng media na pwede mo namang hindi sagutin, sinasagot mo. Di ba po? Hindi mo alam kung ano ba talaga ang trabaho mo dyan. Ang trabaho mo dyan, ipakita kung anong nagagawa ng gobyernong ito sa taong bayan. Hindi para mag-opinion kung ano man ang tanong ng media. Kasi kung magtanong ng media, pwede mo naman sagutin na hindi ko alam. Di ba, Ma'am Claire? Mag-isip-isip ang puro kulangot nito yung utak mo eh. Ituloy po natin siya, mga kababayan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang mamimigay ng pera, yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direct
Tingnan mo mga kababayan, di ba soplak agad siya? Kasi nga, katulad ng vlog ko kagabi, mga kababayan, isang congresswoman yun. Nakakala mo, pinagmamalaki niya na kung hindi ka speaker, walang AIX. Kung hindi ka speaker, walang tupad. Kung hindi ka speaker, wala tayong groundbreaking ngayon. Kung hindi ka speaker, walang anong barangay. Ang kapakakapal ng mukha nitong mga to. Mga kababayan, ang trabaho ng isang congressman, gumawa ng batas, hindi para gumawa ng mamimigay ng ayuda. Hindi nila trabaho yun, mga kababayan. At bakit sila kasama doon? Kung namimigay man, kung sinasabi man nila, hindi sila nakikialam dyan, sa DSWD lang ang may karapatan mamigay dyan, bakit sila kasama nandoon pag namimigay ang DSWD? Kung hindi sila kasama, mga kababayan. Yun ang maraming tanong dito, mga kababayan. Dinideny nila, and yet, nagsasalita sila doon sa entablado. Katulad nga ng sinabi ni Congresswoman Luistro. Lahat sila mga kababayan, lahat ng namimigay ng tupad kung saan si Romualdez pumunta, may congressman na kasama. Hahanapin ko po lahat ng video na yon. May pinamigay sila doon sa Davao. Kung natatandaan ninyo, namigay sila ng ayuda doon sa Davao, samantala ang bagyo nasa Maynila. Di ba mga kababayan? Tandaan nyo po yan. Grabe na itong gobyernong ito. Tandaan nyo po, wag nyo pong, kaya ito pumapalag si Mayor Magalong, may prinsipyong tao to, dating pulis ito. Kaya pumalag ito mga kababayan. Dahil inalok siya eh. Pag pumunta ka, 7-7, mayroon na 30-30. Di ba? Yung sinasabi niya noon pa. And yet, ang sinasabi nito ni Claire Castro, pag nagbigay na mga kababayan, katulad nga na sinabi ni Mayor Magalong, hindi na kailangan magbigay ng ebidensya sa kanila. Nasa mukha na nila ang ebidensya. Di ba po? Ituloy po natin to mga kababayan, ang ni Mayor Magalong sa kanila. Direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. AKAP tupad MAIP. At katulad nito, sinasabi nitong congressman ng One Rider Party List na si Gutierrez, ito kasama ni ni yung Colonel Busita. Itong walang kwenta nitong kapal ng mukha nito. Hindi raw sila kasama. Hindi raw sila humahawak. Anyet, pero nandun sila pag namimigay ng ayuda. Di ba natandaan mo, nandun yun, binanggit ni Luistro? Di ba? Tapos, bakit hindi sila may hawak ng pondo? Pero yung mukha nila nandun sa pamimigay. Di ba? Tandaan niyo po yung mga kababayan, itong mga mukha na ito, huwag nyo nang iboto itong One Rider Party List na ito. Wala ho itong ginawa sa buhay nito kung hindi habulin ng mga young guns ito. Mga bago lang, first timers lang sa kongreso ito. Pero matindi ito. Tuloy po natin yung pagsasalita niya mga kababayan. These are all national budget of the national agencies. So I think respectfully they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it is allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. Dati na ring iginiit ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Hindi sila Ito naman siya, Libanan, 4-piece party list ito. 4-piece. Pero mukhang buhaya ito. Laki ng tiyan nito. Doon mo lang mahalata. Talagang greedy ito sa pera. Sipta mo. Naku mga kababayan, huwag ko kayo palinlang dito. Ang tanong nito, ang sinasabi nila, hindi raw sila nakikialam. Pero anyet, nandun ang mga mukha nila sa entablado. Lalo na si Romualdez. Pag namimigay ng bigas, nandun ang mukha niya doon sa supot ng bigas. Ito ba?
ang mga congressman ng 19th Congress ngayon, ha? Na walang ginawa kung paano birahin ang mga Duterte, wala nang nagawang batas ito, mga kababayan. So, simula nang manungkulan sila, kasi katulad nga ng sinasabi ko sa inyo mga kababayan, nag-umpisa po ito talaga doon sa budget ng DepEd na nag-insert sila ng 5 billion na hindi binigay ni BP Sara. Ang ginawa nila, hindi nagbigay si BP Sara, dinagdagan nila, ginawa nilang 24.5 billion. Kinuha nilang almost 10 billion, binigay nila kay Sara yung 14. Di ba? Doon sila nagkabulgaran. Doon sila nag-umpisa kagalit dito. Pag following years, yun na, lumabas na yung investigasyon ng confidential fund. Doon na tinanggalan ng confidential fund ng 2023. Hanggang tuloy-tuloy na yun, mga kababayan. Ituloy po natin itong pagpaliwanag ng dalawang congressman na ito. Sila nakikialam sa disbursement ng social services ng pamahalaan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Grace Doctolero, UNTV. Yan mga kababayan, ang kakapal talaga ng muka, ang kakapal ng muka talaga nito mga congressman natin. Pinipiliti lang, hindi daw sila sumasali, kasi nasa ano na yan. Pero nandun ang mukha nila. Kita mo naman yung kagabi na vlog ko na kay Congressman Luis Tru. Di ba po? Kung paano niya pinagmamalaki yung mga congressman na nandoon. Sila Barbers, sila Fernandez, si Paduano, si Gutierrez, si Romualdez, si Luis Tru. Marami pang mga politikong nandoon na mayor. Ito si Magalong, inalok nila ito. Hindi ito pumayag. Kasi may prinsipyo ito. Pera ng bayan yan, hindi natin pera yan. Bakit tayo ang mamimigay niyan? Dapat karapat-trabaho ng DSWD yan. Alam nila lahat yan. Pero nandun yung mga mukha nila. And yet, Naku, hanapin ko po yung video ni Dan Fernandez, mga kababayan, kung paano siya magsalita doon sa pamimigay ng ayuda doon sa Laguna. Marami yan, mga kababayan. Grabe, sobra na itong mga congressman natin. And yet, dinideny pa nila. Sinasabi nga ni Magalong nasa mukha na nila yung ebidensya. Di mag-search sila, hanapin nyo yung mga talumpati na pamigay ng ayuda, nandun sila. Tandaan nyo mga kababayan, ang kakapal na mukha nito, ang Bagyo nasa Maynila. Namimigay sila ng ayuda sa Davao. Di ba? Mga kababayan, wag ho kayong paloko nito. Mga kababayan, sa darating na halalan po talaga, masigasig po tayo, both straight PDP laban, ayusin natin itong bayan natin mga kababayan. Sa bullpen tayo mag-usap, sa dulo ng bullpen mga kababayan. Kaya, wag ko kayo makakalimot, both straight po tayo, PDP laban. 10 lang po yan mga kababayan. Ibigay na natin kay Pangulong Duterte ito. Marami pong salamat. Shoutout po ulit sa lahat kong kasama sa landmark dati. Particular si Paring Ferdy Vallejos at si Edwin, si August, si Joey, si Johnny A, si Angel, basta lahat po kayo, basta kung meron man ako makalimutan, pasensya na po. Marami pong salamat at magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat, sa mga OFW na nagmamahal kay Pangulong Duterte. Marami pong salamat sa inyong pagtitipon ng panganahon ng birthday niya. Marami pong salamat. Shout out po ulit. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget to subscribe, like, share to my vlog. Marami pong salamat. Para lumagana po ito sa mga iba't ibang tao. Bye po.